Walang himalang ginawa si Jesus sa ating ebanghelyo. Walang pagtuturo katulad ng kanyang tinatawag Sermon on the Mount sa mga alagad. Walang talinghagang ginamit sa ebanghelyo para sa pangangaral niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang isinasalaysay sa ating ebanghelyo sa linggong ito ay ang inkwentro ni Jesus at ng mga Pariseyong naghahanap ng kanilang maisusumbong laban kay Jesus. Kaya sinasabi sa atin, pinag-usapan ng mga Pariseyo kung paano nila masisilo si Jesus sa pamamagitan ng kanyang pananalita. May kasabihan, ang isda ay nahuhuli sa kanyang bibig. Kaya nga, ngayon sa ating ebanghelyo, ang isyu na ipinukol kay Jesus, anuman ang kanyang magiging kasagutan, mahuhuli siya at may maisasakdal laban sa kanya. Ano ang isyong ibinato or itinanong kay Jesus? Pagbabayad ng buwis. Sa totoo lang, para sa atin, ang pagbabayad ng buwis ay isang bagay na mabigat para sa atin na gawin ito. Kaya nga, kapag may naririnig tayong balita na ang Kongreso, ng ating mga mambabatas, ay magpapataw ng panibagong buwis sa mga mamamayan, hindi ito mabuting balita para sa atin. No? Dahil hirap na nga tayo, tugunan ang ating mga pangangailangan, ito pa, magdadagdag pa ng buwis. Alam naman natin, kapag dagdag ng buwis, dagdag gastusin yan sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Dahil ang buwis na ikukuliktahin sa atin, idadagdag lang doon sa mga goods na ating bibilhin, sa mga services na ating kakailanganin. Kaya hindi magandang balitang pag-usapan ang buhis. Subalit ginamit ito ng mga Pariseyo to trap Jesus. Naayon ba ang magbigay ng buhis sa emperador ng Roma o hindi? At that time, ang Holy Land was under the Roman Empire. Kaya ang mga Hudyo, hirap na rin sa idinadagdag, ibinapataw na buwis sa kanilang sariling lupain. Kaya nga may mga Hudyong nag-aalsa laban sa mga mananakop. Ang mga mamamayan ay hindi dapat magbuwis sa mga dayuhan. Ang mga dayuhan ang dapat magbuwis sa kanilang bayan. Subalit, ngayon sa ating ebanghelyo, tingnan natin ang maaring kasagutan. Pag sinabi ng Panginoon, magbigay tayo ng buwis sa emperador, lalabas na siya ay trahidor sa kanyang bayan. No? Trahidor sa kanyang kapwa Hudyo. Kumakampi, sumasang-ayon sa mga dayuhan, sumusuporta sa kanila. Subalit, kapag sinabi naman
ng Panginoon. Hindi tayo na dapat magbigay ng buwis. Nasa sariling lupain tayo. Dapat sila ang magbigay ng buwis, ang mga dayuhan. Magmumukha naman si Jesus na hinihikayat ang mga taong mag-alsa laban sa emperador. Kaya nga, pinasama ang mga tauhan ni Herodes para marinig mismo mula sa bibig ng Panginoon ang kanyang sasabihin. So, malaking issue ito laban kay Jesus. Pero paano sinagot ng Panginoon? Ibigay sa emperador ang sa emperador, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Itong mga sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo ay nagpapaalala ng ating pananagutan sa bayan at sa Diyos. No? Mayroon tayong responsibilidad sa ating bayan. Mayroon tayong social responsibility sa ating mga kababayan. Kaya tayo nagbibigay ng buwis. That's part of our responsibility to our country, to our community. But we have also our responsibility to God. And so we have also to give to God what is due to Him. Well, kung ating titingnan ang aspetong ito, nararapat lang na ang bahagi ng ating tinatanggap na biyaya or kinikita sa ating paghahanap buhay ay ating maipagkaloob sa Panginoon bilang pasasalamat na rin. Bilang pasasalamat na rin. Dahil ang mga biyayang dumating sa atin, hindi naman talaga mula lang sa ating pagsisikap. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat para magkaroon tayo nito. Ang ating kakayahan, ang ating panahon, ang ating kalusugan. Dahil kung wala nito, wala rin tayong magagawa. Kaya nga, kahit noong unang panahon, even in the Old Testament, makikita natin yung unang ani, bigay yan. Handog yan sa Panginoon. Bababasa natin, ikapo ng kanilang kinikita, ibinibigay. Kaya tinawag yan tithes. Ikapo ng kinikita, ibinibigay. Hindi na sa akin yon. Sa Diyos yan, nakalaan na sa Kanya. Subalit sa ating simbahan, ito hindi natin ino-observe ang pagbibigay ng ikapo. Ang sinasabi lang, let us practice charity, no? By giving from the heart. Ano ang kaya mong ibahagi? Ano ang mula sa puso mo? Ano ang magaan ang kalooban mong ibigay? Sa simbahan, hindi rin magandang balita siguro sa ating pandinig na mayroon naman tayong mga contributions, mayroon na naman tayong mga fundraising na mga ganon. Ay, dagdag naman gastusin ito. Di ba? But you see, when you give, you receive. When you share, you are blessed. And sharing is itself a blessing. Bakit tayo'y kinakailangan magpasalamat palagi sa Panginoon? Bakit kinakailangan tayong magbigay pa para sa Panginoon? Walang katapusan. Maya't maya,
mayroon na namang pagbabahagi, pagbibigay, pag-aambag. Kasi ang Diyos hindi rin naman tumitigil, hindi na rin naman napapagod na magbigay sa atin ng mga biyaya. So mga minamahal kong kapatid, ngayon ito yung ating pananagutan. Pananagutan sa bayan, pananagutan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan. Manalangin tayo. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/HFPRojas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com/HFPRojas. Maraming salamat po mga kaparokya.